Lin Feng. Lin Feng. Lin Feng. Ikaw na naman, sa tuwing maganda ang panagin, ginugulo mo ako. Ako ang pangunahing Panginoon. Mula pa noong sinaunang panahon, inutusan ko ang aking alagad na si Jiang Ziya na payapain ang mundo sa pamamagitan ng ang pagtatalaga ng mga Diyos. Ngayon pagkatapos ng libu-libong taon, bumagsak ang dakilang daw at nanginginig ang 3 kaharian. Ang pagtatalaga ng mga Diyos? Huwag kang magbiro, isa lang akong migrant worker. Lin Feng. Binantayan ko ang Feng Shenbang sa loob ng maraming siglo para mahanap ang kahalili ni Jiang Taigong. Hindi ka pwedeng umalis ngayon. Magtatapos ang milenyo gigising ang pagtatalaga ng mga Diyos. Kailangan mong tuparin ang pamana ni Jiang Taigong. Wasakin si Haring Zhou, linisin ang mga demonyo, at ibalik ang kaayusan. At isauli ang nasirang Feng Shenbang. Lin Feng, umaga na, maghilamos na tayo. Hindi ako baliw. Bubugin siya. Baliw ka ba o hindi? Kami ang magpapasya. Si President Shen ng Shen Corporation ay nagbayad sa amin ng malaking pera para mawala ka. Shen Gongbao, mamamatay ka ng masama. Sugod. Lin Feng. Nagkita tayong muli. Ikaw pala, ikaw ang pakunahing Panginoon mula sa aking mga panaginip. Ikaw nga ang nasa panaginip ko, Primordial Celestial Lord. Bilang ina po ni Jiang Ziya, oras na para angkinin ang kanyang pamana. Harizim, ang iyong paningil at kalupitan ay nagpapahirap sa mga tao. Ngayong araw, magpapatupad ako ng banal na hustisya. Ako ang piniling pinuno na itinakda ng tadhana. Paano mo nagawang hamanin ako? Mga mandirigma ng Siki, sundin ang aking utos. Patayin ang tirano at ang kanyang herida na si Daji. Nandoon siya. Maaari kayang na ako nga ang tagapagmana ni Jemza. Impossible. Paanong ang hamak na ito ay may ganitong kapangyarihan? Atakihin silang lahat. Ang dugo ay nagbubunga ng dugo. Ang pagpatay ay nagtatapos sa pagpatay. Impossible. Paanong ang talunan na ito ay may banal na kapangyarihan? Impossible. Feng Shenbang, lumitaw ka, ang Panginoon nito ay nagbabalik. Nandito si Lei Yuxuan. Panginoon ng Bangpo, sa utos ng Jade Emperor, si Liu Xuan, tinatanggap namin ang Panginoon ng Feng Shenbang. Bumangon kayong lahat. Si Shen Gongbao ang nagbintang sa akin. Nakakulong sa mental asylum. Nagtiis ng walang katapusang kahiyan. Akala ko personal na paghihiganti lang ito. Ngunit lumalabas na. Ito ay karma mula sa mga nakaraang buhay. Ngayon, tinataglay ko ang sagradong tungkuling ito. Upang linisin ang mundo mula sa ang mga masasamang tirano, ibalik ang kapayapaan sa kaharian. Panginoon, ihahatid kita pa uwi. Tigil sa pagtakbo. Ang bango. Halika, maglaro ka dito. Lumitaw ang Feng Shenbang ni King Zhou. Ang Feng Shenbang ay lumalabas. Mahusay. Ipaalam kay Shen Gongbao. Bantayan silang mabuti. Matapos ang milenyo, bumalik ang Feng Shenbang. Aangkinin ko ang Feng Shenbang. Maghari magpakailanman. Matandang Li. Su Xiaoji, ikaw na masamang babae, amang biyenan mo pa rin ako, paano ka naging ganyan kawalang puso?
Ikaw na hamak na matanda, kahit nawalan ka na ng isang bato, kumakapit ka pa rin sa buhay, kung hindi dahil sa anak mong si Lin Feng, na labis na nagpapalambing sa akin. Hindi ko siya kailanman papayagan pakasalan. Ang pag-iisip pa lang kung paano ko talaga nakipagtalik sa isang talunan na tulad ni Lin Feng ay nagpapalala ng aking balat. Huminahon ka, mahal, huwag kang malungkot. Ang banal na balumbon ay muling lumitaw. Magpapadala ako ng mga tao para hanapin ang misteryosong tagapangalaga ng balumbon. Makikipaglapit tayo sa tagapangalaga at maging mga Diyos din tayo. Kung gayon, ang mundo ay magiging atin. Sukseaoji, paano mo nagawang iwan ang iyong mga tungkulin bilang asawa? Kadiri, ang anak mo ay nasa asilum na ng 3 taon. Paano ko kaya, bilang isang batang babae, 3 taon ng kasal na walang sex? Huminahon ka, mahal. Kahit papaano, siya ay nakatulong sa layunin ng iyong ama. Matandang Li, Ang ganitong kaawa-awang kapalaran ng pamilya, nasa bingit ng kamatayan, ang pagbibigay ng bato sa aking ama, ang pinakamalaki nilang karangalan. Tungkol naman sa walang kwentang si Lin Feng, sa ngayon, siguradong patay na siya sa asilo. Kayo, isumpa kong mag-asawa, papapatayin ko kayong dalawa. magandang babae. Ang pagiging matapang ay hindi ka magpapasaya. Ang bango. Totoo ngang taglay mo ang isang 7-orifice enlightened heart. 7 silid sa pusong ito, nakakonekta sa lahat ng nilalang sa mundo. Ang pagkonsumo sa pusong ito ay nakakapagpagaling ng lahat ng karamdaman. Tunay na bihirang kayamanan. Kunin natin ang kanyang enlightened heart at hukayin ito. Ihandog natin sa pinuno ng Feng Shui. Ang ating pag-akyat ay masisiguro. Tama ka. Maliit na kagandahan. Ang pagpatay sa iyo ng direkta. Hindi ba sayang? Bakit hindi? Gamitin ka ng husto. Hayaan mong mag-enjoy muna ako. Shen Gongbao, huwag mo akong gagalawin, sisirain ka ng kapatid ko. Huwag mong banggitin ang walang kwentang kapatid na yan. Pinapangit mo ang pandinig ko. Nanay, Matandang hakluban. Tapusin kita ngayon. Dalhin ang plancha. hindi. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ngayon ang 10 pagpapahirap ng Shang Corporation. Pakawalan mo ako, pakawalan mo ako. Nanay, Markahan mo siya. Direktor Shen, po. Umalis ka. Magbabayad ka para dito. Matandang hakluban. Markahan kita hanggang mamatay. Nasaan ang karma mo ngayon? Tigil. Huwag mong sasaktan ng pamilya. Patay ka na, tapang mong hawakan ng pamilya. Hinihingi mo ang iyong kamatayan. Huli na ang pagbabalik ko. Pinahirapan kita ng walang dahilan. Anak ko, sa wakas, nakabalik ka na. Nanay, anong nangyari sa mga mata mo? Tatay. Anong? Sir, Kinuha ang bato ni tatay. Nakaligtas ka pa? Hindi ka ba dapat nasa mental hospital? Su Xiaoji, nadismaya ka bang buhay pa ako? Pagkatapos nating maging mag-asawa, sobra mo bang gustong mamatay? Anong kasal? Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Su Xiaoji, lumampas ka na sa linya. Akin na si Lin Feng. Pangutan ko ang dila mo. Shen Gongbao, mayroon pa tayong hindi tapos. Sinasalungat mo ang batas ng kalikasan. Walang pakialam sa moralidad. Ito'y kawalan ng hiya. Sino ka para gawin yan? Kriminal na basura. Ano ang karapatan mo? Ang Diyos ng listahan ng langit? Paano mo nagawa? Shen Gongbao, alam mo ba kung sino ang binabangga mo? Shen Gongbao, alam mo ba kung sino ang nagkasalaan mo? At sino ka naman? Kaya pala pamilyar ka. Ikaw ang adopted daughter ni Haring Wen, si Lei Yushen. Mga bulag na hangal. Alam niyo ba kung sino ang nasa harapan ninyo? Siya ang inapo ni Jiang Jia, ang master ng Feng Shen Bang. Paano ninyo siya hindi igalang? Ano? Ang master? Siya nga talaga. Ikaw ang Feng Shen master. Lumuhod sa master.
Kung ikaw ang master, ako naman ang Jade Emperor. Yutsuan. Huwag kang bumaba sa antas nila. Lakas Kidlat. Nakatala lamang sa mga sinaunang kasulatan, ang malamat na Lakas Kidlat ay lumitaw na ngayon sa Jiaojie City, Lei Yushen. Minano mo ang lakas ng Lakas Kidlat. Mas bihira pa kaysa sa 7 butas na puso at walang hanggan ng halaga. Nakikita isang beses sa 10,000 taon. Matulog sa kanyang tabi, makakuha ng makapang kidlat, hindi tinatablan ng mahika. Aking magandang dalaga. Sumama ka sa akin ngayong gabi. Ipapakita ko sa iyo ang aking kakayahan. Halang na lupa, naglakas loob kang labanan ang pamilyang. Kahit na matulog at itapon kita, kahit ang pamilyang G ay hindi maglalakas loob na harapin ako. Humihingi ng paumanhin si ikatlong binibini Linezes sa kanyang huling pagdating. Hinihintay namin ang iyong hatol, tagapamahala ng talaan. Tama na ang formalidad. Tumayo ka. Sino ito? Si Nessa, ang bunsong anak na babae ni Li Jing. Ang ikatlong anak na babae ng pamilyang Li. Nang ang ikatlong tagapagmana ng Drago Group ay nang abuso kay Li Yuxuan noon. Pinutol nila ang kanyang mga liti. Malaki pa rin ang impluensya ng pamilyang Li. Marahil ay iwasan na natin ang gulo. Mga hamak na langgam. Matagal nang hamina ang kapangyarihan ng Li Clan. Sa Jiaojie City ngayon, ang Great Shang Group lamang ang may tunay na kapangyarihan. Shen Gongbao, sumobra ka na. Paano mong hindi igalang ang tagapamahala ng talaan? Lin Feng, hindi ka naman siguro sinusubukang gamitin ang simpleng babaeng Li na ito sa iyong munting palabas? Isang baliw na namumuno sa grupo ng mga Hangul. Nakakaliw itong komedya. Pakinggan mo ito. Kukunin ko si Linzu ngayon. Aangkinin siya gabi-gabi. At pagkatapos ay uukitin ng kanyang puso. Para sa tagapamahala ng talaan ng mga pinagkalooban. Masamang aso, hindi ka maglalakas loob. Subukan ng aking determinasyon. Pagpapahayag ng batas ng langit. Anong klaseng kakaibang galaw ito? Ikaw na nga ba ang Feng Shenbang leader? Shen Gongbao. Walang kwenta mong hangal. Ngayon, ipapakaloob ko ang hustisya ng langit. Tama pala ang aking ama. Ang kapangyarihan ng Feng Shenbang leader ay talagang walang hanggan. Sinabi niyang matuto ako mula dito. Shen Gongbao, inaamin mo ba ang iyong mga kasalanan? Lin Feng, siya yun. Inakit niya ako, at hinikayat na ikulong ka, sa mental hospital. Minanipula niya ako. Tumahimik ka, Shen Gongbao. Lin Feng, hindi. Dakilang pinuno. Kahabagan mo ako, marangal na nilalang. Iligtas mo ang aking buhay. Nangangako akong magbabago, at magbabayad puri. Ang sampal na ito ay para sa iyong kahalayan. Ang sampal na ito, para sa iyong mapanlait na dila. Ang sampal na ito ay para sa iyong pagkabulat. Dapat kong ipatupad ang banal na katarungan. Ngunit sa bagong Feng Shenbang, pipigilan ko ang aking kamay. Bagamat nakatakas ka sa kamatayan, ang parusa ay iyong mararanasan. Ngayon, pipilay ko ang iyong kamay. Hindi. Suxiaoji. Yutsuan, hilahin niyo siya palabas. 50 hampas. Hindi. Ex-wife mo pa rin ako, sa huli. Huwag mo itong gawin sa akin. Feng, mali ako. Nakikiusap ako ng kapatawaran. Feng, huminto ka. Su. Ayos ka lang ba?
List Master, pinakawalan mo sila. Malaki ang impluensya ni Chow. Hindi niya tayo basta-basta papalayait. Nagliwanag ako ng Panginoong Yuan Shi Tianzun para alisin si Tyrant Xiu. Wakas ng paniniil at muling itayo ang Feng Shen list. Nezha, Yuxuan, sumunod kayo sa akin simula ngayon. Ibabalik natin ang Cheuj ng magkasama. List Master, napansin ng mga angkan ang iyo paggaling. Naghahanda silang salubungin ka. Ang Cheuj ay nararapat ng isang revolusyon. Master, pakipagtanggol mo ako. Naglakas loob si Lin Feng na lumampas sa linya. Alam niyang nasa proteksyon mo ako. Ngunit pinutol niya ang aking braso nang walang pag-aatubili. Ang pananakit sa akin ay direktang pagpapasakit sa iyo. Chairman Zhao, hayaang magsayaw si Xiaoji para pasiglahin ang okasyon. Magaling. Chairman Joe, dapat panigan mo ako. Napakalungkot na kilos. Isang pulubing lansangan lang ang nagpabagsak sa iyo sa ganitong kalagayan. Pinapahiya mo ako sa iyong karuwagan. Hindi. May mga nakatagong kapangyarihan si Lin Feng. Bigla siyang nagpakita ng banal na lakas. Kung hindi niya ako mahahawakan ng normal. Ngayong lumitaw na ang balumbon ng pagkadyos, baka siya na nga ang tagapagmana ni Jiang Zia. Ang pinili ng balumbon ng pagkadyos, list owner. Kung siya ang pinili, ako naman ang Diyos na hari. Dumating na ang list owner. Ako ang patriarch ng G-Clan ng Zhao J City. Nagbibigay galang po sa list owner. Binabati po namin ang inyong magiting na pagbabalik. Kagalang-galang na Patriarch, mangyaring bumangon kaagad. Ang presensya ng list owner ay Mar Ingel. Talagang kakaibang tindig. Pinupuri niyo po ang nakababata ninyong ito, Elder, tungkol sa katayuan ng list owner. Lubusan akong inalerto ni Yu Shen. Ang 100,000 miyembro ng G-Clan ay handang maglingkod sa iyo upang maibalik ang Divine Ranking List. Sa suporta ni Patriarch, ang ating dakilang misyon ay magtatagumpay. Mahusay. Rangkang Master, inihanda namin ang isang tirahan sa Imperial Villa at isang Infinite Black Privilege Card. Ito ay nagbibigay ng pinakamataas na access sa lahat ng negosyo ng G-Clan. Mapagpakumbaba naming hinihiling ang inyong pagtanggap. Ang aking pinakamalalim na pasasalamat. Yu Shen, tanggapin mo ang mga ito para sa akin. Ang tauhang ito ay nagsasabi ng katotohanan. Sa sandaling iyon, nasaksihan ito ni Naneza at Lei Yushen. Personal nilang kinumpirma na si Lin Feng ang nangunguna sa Divine Ranking. Nakababaliw ng mga paratang. Shen Gongbao. Nakita mo na ba ang Feng Shen Bang? Hindi. Ang lalaking iyon ay wala kundi isang lagalag na manloloko bago pumasok sa mental na ospital. Si Lin Feng ay isa lamang, panghalo ng semento sa mga lugar ng konstruksyon. List owner. Naniniwala ka ba rito? Ngunit ginamit niya ang Fat Ian Xiang Di technique. Ang ipinagbabawal na galaw na ito ay biglang lumitaw muli. Sino pa kundi ang list owner ng Feng Shen Bang ang makagagamit ng gayong banal na kapangyarihan? Hangal, sinabi mong naroon si Nezha kanina. Ang ikatlong batang ginang na iyon ay padalos-dalos. Bagaman mayroon siyang ilang galing sa pakikipaglaban. Ngunit iyon ay mga batayang kasanayan lamang. Imposible para sa kanya ang Fei Shen Xiang Di. Nalinlang ka. Sa murang mga pandaraya ni Nezha. Maaari ko bang talaga akong nagkamali? Alam kong may mali, ito ay dapat na pakanan ni Neza. Nakikipagtanggol para kay Lin Feng. Walang silbi. Hindi mo man lang alam kung sino ang tumama sa'yo. Pinahiya mo ang buong Dashiang Corporation. Hindi ito ang aking kawalan ng kakayahan, kundi ang mga pakanan ni Neza ay walang hanggan. Alam niyang nagtatrabaho ako sa iyo, ngunit gumamit ng isang pasyenteng pangkaisipan para mapahiya ko. Ito ay direktang insulto sa iyo. Ang pamilyang Lee ay palaging tumutol sa aming Dashiang Group. Sa aking paningin, matagal na siyang tinik sa aking tagiliran. Ngayon, naglalakas loob siyang saktan ng aking mga tao. Oras na upang turuan sila ng tamang aral. Dakilang Guru Wen, Nandito, alam mo kung ano ang kinakailangan. dakpin si Nezha. Puksain ang pamilyang Lee. Huwag mag-iwan ng anumang ugat. Alam kong taglay ni Li Jing, ang 7 Treasure Exquisite Pagoda. Alam ng pagodang iyon ang lahat ng lihim sa mundo. Kapag nakuha natin ito, matutuklasan natin ang tunay na pinuno ng Feng Shen Bang. Matalinong desisyon, King Joe. Sa kasong iyon, gagamitin natin ang insidente ni Nezha upang pilitin si Li Jing na isuko ang pagoda. Isang pana. 2 target. Nanay. Tatay, ito na ang ating bagong tahanan. Tatay, Nanay.
Ama, labis na kayo nagdusa dahil sa akin. Nabigo ako bilang inyong anak. List owner, hindi ba kaya ng iyong mga kapangyarihan gamutin sina tito at tita? Sila ay mga karaniwang mortal. Ang kanilang mga katawan ay hindi makatagal sa mahika. Anak, ang iyong pagkaligtas ay sapat na para sa amin. Huwag ka nang mag-abala. Sinasabi ng mga alamat noong nabuo ang langit at lupa. Ang lupain ng Yunze, tahanan ng kilin, ay mayroong halamang malakarmesi na perlas na kayang muling buhayin ang patay at gamutin ang mga sugat. Halamang malakarmesi na perlas. Ngunit walang sinuman ang kailanman na nakahanap sa lupain ng Yunze. Huwag kang mag-alala, list owner. Tutulungan kitang hanapin ito. List owner. Lumalabis na si Chairman Joe. Napaligiran niya ang tirahan ng Lee at pinipilit si Li Jing na isuko ang pagoda. Aksyon! Wenzong, halika't harapin mo ako kung matapang ka. Tina-target ang aking pamilya. Hindi ka tunay na mandirigma. Pakawalan mo na si Neza, Wenzong. Nezha, alam kong malakas ka, ngunit hindi mo kayang matagalan ang lakas ng Divine Whip, kaya ano kung mayroon kang ilang kakayahan pa rin ang aking bilanggo, Wenzong. Palayain mo kagad si Neza. Binalaan kita, ibigay ang pagoda, at ililigtas ko si Nezha. Ipapadala ko pa ang iyong pamilya sa palasyo ng kasiyahan ni King Zhu upang magsaya. Ganyan ba ang awa? Hindi. Huwag mong isiping bulag ako. Alam ko ang iyong pakana. Kapag lumitaw ang tagapangalaga ng listahan ng apotheosis, at ang oras ay tama, lahat ay mabubunyag. Hindi mo magagamit ang aking pagoda upang manmana ng mga banal na. Dahil napunta si Wenzong sa bahay, hindi siya aalis na walang dala. May mga paraan ako upang mapasuko ka ng pagoda. Nezha, pinilayan mo ang East Sea Groups, ikatlong tagapagmana na si Ibig. Dinurog ang kanyang mga sanga at nilason siya. Anong kalupitan? Hindi ito mga maling paratang. Kasamaan yan. Hindi ko ginawa. Itinatanggi mo pa rin ang katotohanan. Ang group chairman na si Eguang ay nagsampa ng reklamo sa siyang group. Puno siya ng kasinungalingan. 3 araw na ang nakalilipas, tinanong mo ba si Ibing para sa hapunan? Ginawa ko. Gumawa ba ng hakbang si Ibing sa'yo? Ginawa niya. Kaya naghiganti ka, pinilayan at pinatahimik siya. Hayaan mong linawin ko. Iyon ay kasinungalingan. Dahil patuloy mo itong itinatanggi. Ipag-uutos ko kay Chairman Zhu na likwidahin ang iyong Liklan Group. Ang kabiguan ng isang ama na disiplinahin ang kanyang anak, Li Jing. Haharap ka sa mga kahinat na. Wenzong, pugutin ko ang iyong ulo. Nezha, kumalma ka. Kung ito ay tunay na isang plano, lilinisin ko ang iyong pangalan. Ama, sumusumpa ako na hindi ko nasaktan si Aubi. Li Jing, pinahintulutan mo ang mga krimen ni Nezha. Inagasan ang tagapagmana ng East Sea Group. Mga gwardya, isagawa kaagad ang pagpatay kay Elena. Hayaan ninyong makita ko kung sino ang magtatangkang. Hindi ko ginawa ang inaakusan ninyo sa akin. Ano ang karapatan ninyong pilitin akong umamin? Hindi ninyo basta-basta may kakalat ang kasinungalingan tungkol sa akin at saktan ng aking pamilya. CJ, ngayon, bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Mga gwardya, dalhin ang ikatlong prinsipe ng grupo silangan, si Jose. Sa aking harapan kaagad. Bilang ang kagalang-galang na ikatlong prinsipe ng grupo silangan at tagapagmana ng imperyo ng pamilya Santos, siya'y simpleng nanliligaw kay Maria Lee. Nang mali ang interpretasyon nyo dito bilang panliligali at binugbog siya hanggang sa malubhang kalagayan. Nezha, kahit sa iyong padalos-dalos na pag-ugat, hindi mo maaaring baliwalain ang batas. Hindi ko aaminin ang mga bagay na hindi ko ginawa. Bakit ako aamin? Mayroon tayong mga saksi at ebidensya dahil tumatangging umamin sa kasalanan. Wala akong magagawa kundi gawin ang iyong ama. Pagsagot para sa iyong mga krimen. Hindi. Neza. Pakawalan ng aking ama. Kung gusto mong iligtas ko si Elena, sige. Ngunit, dapat kang magtiis ng ilang pisikal na sakit. Ang marumi mong katawan, kahit ikaw ay nasusuka dito, bakit itatago ang ganitong dumi? Narito ang aking panukala. Kukilkilin ito at ibabalik sa iyong mga magulang. Putulin ang iyong mga buto upang bayaran ang iyong ama. At laman upang bayaran ang iyong ina. Pagkatapos, sisiguraduhin kong si Hari Juan ay ililigtas ang iyong angkan ni Elena mula sa parusa. Napakadumi mo. Paggamit ng ganitong mga tuso na pamamaraan. Pagbabayad ng buto at laman. Sige. Matalinong desisyon. Tigil.
Tigil ang paghagupit. Ang mga hagupit na iyon ay sumire sa kanyang paglilinang. Ang higit pang mga hampas ay sisira sa kanyang potensyal. Nagtatangkang saktan ng aking mga tao. Patay ka. Nagtatangkang hawakan ako. Naghahanap ka ng kamatayan. Naiintindihan mo ba talaga kung sino ang nasa harap? Kahit sino pa siya, ngayon, lahat kayo ay mamamatay. Siya ang pinakamataas na master ng Pantheon. Ben. Neza, nabaliw ka na ba? Paano siya magiging ang master? Nezha, maaaring linlangin mo ang mga hangal tulad ni Antonio, pero hindi ako. Ben, akala mo ba hindi ko malalaman na gumugol ka ng 3 taon sa mental ward? Isa ka lang na probinsya ng baliw, nagtatangkang magpanggap bilang ang pinakamataas na master. Binata, ang pinakamataas na master ay banal. Kung nais mo akong tulungan, huwag mong gamitin ang pangalan ng master. Umalis ka kagad, o isasama ka dito. Tito Miguel, mahirap ipaliwanag, ngunit siya talaga ang master. Miguel, kung muli mong lalapastanganin ang master, Maria Yuxuan, huwag mong isipin na ang iyong katayuan bilang ampon na anak ng pamilya Reyes ay gagawin kang hindi mahahawakan. Makialam ka muli at buburahin ko kayong dalawa. Kung mahawakan mo siya, dinurog ko ang iyong mga buto. Mapang-uyam na tawa. Anong mga dakilang banta? May-ari ng listahan, siya ang isa. Ang tusong ito, ibinintang sa akin ang pag-atake sa 2 batang master. Kahit sinabi pa, nadudurugin niya ang aking buong pamilya. May-ari ng listahan, dapat kang magbigay ng katarungan. Halos mamatay ang 2 batang master sa iyong mga kamay at nagtatangkang magpanggap na biktima. Nagsasabi ka ng kasinungalingan. Ang ebidensya ay hindi mapapasinungalingan at malinaw na nakalatag sa harap natin. Maging ito man ay ang baliw na asong si Ben, na nakatakas mula sa mental asylum o ang mismong tunay na tagapamahala ng listahan. Hindi nito binabago ang anumang bagay. Ngayon, ang iyong pamilya Elena ay mabubura. hindi mapapasinungaling ang ebidensya. Kalokohan, sinusubukan mong samantalahin ang isang pipi na hindi makapagdepensa sa sarili. Malamig na pagtawa. Kung gayon, hayaan nating magsalita ang pipi ngayon at ipakita kung sino talaga ang nagpapipi sa kanya. Nagsalita ang pipi. Ben, nabaliw ka na ba? Ang kabaliwan ay nakakahawa, alam mo. Ben, marahil, ang buong pamilya mo ay baliw. Ben, nagtatangkang tamaan na gagawin kitang baboy na tao. Isang salita pa ng kalokohan. At sumusumpa akong gagawin ko. Gagawin. Kitang. Ba, ikaw. AR. Gumaling na ako. Nakakapagsalita na ako. Salamat, tagapagligtas. Ngayon sabihin mo sa lahat kung sino ang gumawa nito sa'yo. Siya. Binugbog niya ako noong lasing ako. At pinainom ako ng lasot. Ang ebidensya ay hindi mapapasinungalingan. Miguel, ano na ang iyong dahilan ngayon? Matibay na ebidensya. Wala akong nakikita. Anong matibay na ebidensya? Hahaha. Pinatay ni Nezha, ang 2 anak ng Dragon King. Sasabihin ko na kay Jose Guang ngayon, at siya ay puputulin ang iyong supply ng tubig. Ha! Ang kawalan ng batas na ito ay magwawakas ngayon. Ngayon, ako ay maghahatid ng katarungan ng langit. Binata, umalis ka kagad. Huwag mo kaming alalahanin. Alam kong mabuti ang iyong puso. Hindi ko hahayaang masaktan ka para sa amin. Kung maaari, isama mo si Neza. Ako na ang bahala dito. Tito Miguel, ang ranking master ay hindi iiwan ang pamilya Elena. Yushan, ang iyong kabutihan ay pinahahalagahan, ngunit kahit sa kanyang paglilinang, hindi siya makakapagpanggap bilang ang rankang master. Ang banal na latigo ay walang awa. Si Neza ay isang babala. Huwag kang magtatangka, ilagay ang iyong buhay para sa kapakanan ng pamilya Elena. Tama na. Palagi kong tinatrato si Nezha bilang aking sariling kapatid. Paano ko kayo tatalikuran? Lene, ang pamilya Reyes na ampon na anak na may kapansanan sa paglilina at isang takas mula sa mental asylum. Anong perpektong pagtutugma? Ahahaha. Miguel, kung muli mong lalapastanganin ang ranking master at gagawin ko, tutulihin ang iyong dila. Maria Yuxuan. Nagtatangkang sumalungat sa Great Siyang Group. Pagkaladkad sa pamilya Reyes dito,
Ang Great Xiang Group ay nananakit sa mahihina at nagkakalat ng takot. Sa tingin mo ba talaga kaya mong kontrolin ang lahat? Sa lungsod ng si Chairman Juan ay hari. Ang Great Xiang Group ang namumuno ng lubusan. Elena, bago ka mamatay, bibigyan kita ng pamamaalam na regalo. Mga gwardya. Paano ito nangyari? Ramon, anong ginawa mo sa mga anak ko? Narinig ko na malakas sila sa katawan at bihasa sa martial arts. Kaya sinigurado ko na putulin lahat ng litid nila. Tingnan natin kung makakalukso pa sila ngayon. Hahaha. Sinusubukan niyo akong tambangan. Hindi niyo alam ang inyong lugar. Umatras kayo. Ipaubayan niyo ito sa akin. Miguel, pag-isipan mong mabuti, gusto mo bang ang buong pamilya mo ay matulad sa kanila? Carlos, sino ka sa tingin mo? Alam ko ang lahat tungkol sa iyong pamilya. Ang bihirang pusong may 7 butas ng kapatid mo, hahanapan ko ng paraan. Para angkinin ito, ang hindi nagawa ng talunan si Alfredo, ako ang gagawa. Tatapusin ko ito, Ramon. Bakit mo ako tinawag na lolo? Ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na katarungan. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ang gumagawa ng patakaran. Ang banal na sandatang ito. Ngunit sa maling kamay, nagiging kasangkapan nito ng kasamaan. Ibalik mo sa akin. Ang banal na sandata ay may mga tagapagbanta. Ang banal na latigo ng parusa ay tumitimbang ng tonelada. Maliban kung ikaw ang tunay na amo nito, hindi ito susunod sa utos. 3 dekada ang ginugol ko sa pagbubuklod ng dugo sa relikong ito. Kahit pagligo o pagdumi, ay hindi nakapigil sa aking debosyon. Lahat para mapasunod ang latigo, na makilala ang aking pagkatao. Ngayon, naglilingkod ito sa akin ng may pag-aatubili. Lin Feng, anong madilim na mahika ang ginamit mo para utusan ang banal na latigo? Tumingin ka sa sarili mo, Wenzong. Ang iyong kasamaan ay lumulunod sa kasamaan. Hindi ka karapat-dapat sa kapangyarihan nito. Tinanggihan ng latigo ang paghawak mo. Anong nangyayari? Bakit nagtaksil ang banal na latigo ng parusa sa Panginoon nito? Ang banal na latigo, talagang kinilala ka bilang amo nito. Impossible. Hindi ito maaaring totoo. Anong ginawa mo rito? Binalaan ka namin noon. Siya ang lumikha ng defecation list. Ayokong paniwalaan ito. Ikaw ang may gawa. Nasa likod ka ng sabuatan na ito. Pangako ko sa'yo, hahayaan kitang masabi ang huli mong mga salita. Kuya, Lumayo ka, lumapit ka at papatayin ko siya. Li Jing, ilabas mo ang iyong 7 treasure pagoda. Wala ba itong liwanag ni Buddha? Itutok mo ito kay Lin Feng. Ilantad ang kanyang nakaraang buhay. Tingnan natin kung siya ay isang tumatahol na Shar-Pei na aso. Huwag mong subukan ang iyong swerte. Ibigay mo na ang pagoda. O kaya, gagawin kong ang iyong anak. Mamatay kasama ko. Kuya, Ibigay mo na ang pagoda. O kaya, gagawin kong ang iyong anak. Mamatay kasama ko. Tito Lee, ipakita mo sa kanya. Ngayon, pabayaan mong masaksihan ng kanyang mga matang aso. Kung ano ang ibig sabihin ng tunay na ginto ay hindi natatakot sa Fui. Hintayin mong ilantad nito. Hindi ka man lang isang shark. Isa lang na. Isang mabahong tae ng aso. Hahaha. Ang pangitain ito. Si Grand Tutor. Kaya ikaw ang kanyang reinkarnasyon. Li Jing ng Li Corporation, nagbibigay galang sa keeper ng Investiture of the Gods. Tinatanggap namin ang pagbabalik ng list owner. Tito Lee, tumayo ka. Hindi na kailangan ng formalidad. Bulag ako. Sinabi ni Neza sa akin, ikaw ang keeper ng Investiture of the Gods. Pero akala ko, nagbibirong bata lang iyon. Mapapatawad ang iyong kamangmangan. Hindi ko kailanman haya na inihayag ang aking pagkakakilanlan. Impossible. Paano siya magiging ang keeper ng Investiture of the Gods? Isa lang siyang migrant worker. Wenzong, ang keeper ng Investiture of the Gods ay narito. Ano pa ang gusto mo? Hindi ako naniniwala. Hindi siya ang list owner. List owner. Lin Feng, kung tunay kang ang keeper ng Investiture of the Gods, ipakita ang Investiture of the Gods at isulat ang pangalan ko. O kaya, ipaubaya ko ang Dasyang Group. Napatayin ang buong pamilya mo. Hahaha, hindi na maliligtas, hindi na matutubos. Ilista mo na ako. Ang Investiture of the Gods ay nahayag na.
sa pagiging saksi ng langit at lupa, sa harap ng tingin ng Panginoong makalangit. Wenzong, isang malupit na tiranong uhaw sa dugo, inkarnasyon ng kasamaan. Hatulan siya, isumpa si Wenzong sa listahan, gawing alipin siya bilang parusa, hindi na muling makabangon. Wenzong, sakripisyo ng dugo. List owner, hindi mo mabubura ang pangalan ko. Wenzong, maglilingkod ako sa'yo. Maging tapat mong lingkod. Kawawang nilalang. Hindi ka man lang karapat-dapat na maglinis ng sapatos ni Kinami. Wenzong, sinaktan mo ang aking pamilya. Kung hindi kita mapapatay mismo ngayon. Susubukan mong tumakas. List owner, nandyan ang hamak. Sinira niya ang aking root veins. Sinugutan ng aking ama, at pinutol ang mga meridian ng aking dalawang kapatid. Ang alitang ito ng dugo ay ginawa tayong magkapatid sa batas ng kamatayan. Chief, nakikiusap ako. Hayaan mo akong tapusin siya mismo. Mabuti. Siya ay sayo na. Nasira ang iyong pundasyon. Pero bibigyan kita ng lakas. 2 anyo ng Tai Chai. Ang bukang liwayway ng paglikha. Buhay. Nalagpasan ko ang kaharian. Gumaling na ako. Salamat, CH. Ang lupa ay sumasalamin sa kalooban ng langit. Napatay na natin si Wenzong. Malapit nang dumating ang mga dagdag na puwersa sa tirahan ng mga Li. Ang angka ng Li ngayon ay nakatayo. Nabuo lamang ang kapangyarihan ni Neza. Ang iba ay inalisan ng kanilang spiritual veins ng mga God-slaying waves. Hindi natin kayang pigilan ang paghihiganti ng Dynasty Huwag kang Group. mag-alala. Habang nandito ako, hindi ko hahayaang may manakit sa'yo. Tama na. Ang angka ng Li ay lumuluhod sa pasasalamat, List Master. Mula sa araw na ito, ipinapangako namin ng walang kamatayang katapatan sa iyo. Tumayo na kayong lahat. List Master. Ang 7 Treasure Exquisite Pagoda na ito ay ang aming ancestral treasure. Ang liwanag dito ay maaaring magbigay liwanag sa mga nakaraang buhay at kasalukuyang mga kapalaran. Ang mga espiritu sa loob ay naglulutas ng lahat ng mga misteryo ng mundo ay mapagkumbaba na inaalay. Ang kayamanang ito sa iyo, pakiusap, tanggapin mo ito. Ito, ang ancestral treasure ninyo. Paano ko ito matatanggap? Kailangan mong tanggapin ito. Kung gayon, buong pasasalamat ko itong tinatanggap. Salamat. Si Grand Tutor Wen ay kaawa-awa. Toxing Son. Masusunod. Si Grand Tutor Wen ay isang malaking kabiguan. Hindi lang niya napatay si Neza, pati nawala pa ang pagoda. Lord Joe, binalaan kita kanina na hindi sila madaling harapin. Huwag mong palakasin ang moral ng kalaban dito. Sun Xingtu. Masusunod. Ang 7 Treasure Exquisite Pagoda ay ang tanging artifact na nagpapakita ng nakaraang buhay ng isang tao. Ang layunin nito ay walang kapantay. Pumasok agad sa pamilya G. Tandaan mo, kailangan mong makuha ang pagoda kahit anong paraan. Naiintindihan mo, gagawin ito.
Yutsuan, maaari ba akong pumasok? Sandali lang. Yutsuan, maaari ba akong pumasok? Sandali lang. Hindi sa loob. Ikaw, paanong naglakas loob? Napasukin ang kwarto ko nang walang paalam. Hindi ko alam na nandito ka. Lumabas ka. Wala akong nakita. Wala. Wala. Ikaw, ang bango mo. Feng, gusto mo ba ako? Napakabango mo. Isa ka rin ba? Sa mga iba, na gustong gamitin ang katawan ko para sa paglinang ng kidlat. Anong tingin mo sa akin? Ako, hindi ko alam ang nangyari sa akin. Naamoy ko ang kakaibang halimuyak na ito. Lumabas ka agad. Hindi yan ang iniisip mo. Yutsuan. Yutsuan, paumanhin, hayaan mong ipaliwanag ko. Hindi ito ang nakita mo. Masyadong maraming tao sa bahay ni G. Masyadong mapanganib gumawa ng hakbang. Walang maganda. Kailangang akitin si Yushen para makagawa tayo ng hakbang. Oy, Narinig ko na naghahanap ka ng damong malaperlas na pula. Dalhin mo ang pagoda ng 7 kayamanan. At makikipagpalitan ako sa'yo. Hey. Ginoong Son. Nasaan ang damong malaperlas na pula? HMM at ang pagoda ng 7 kayamanan. Ibigay mo muna sa akin ang damo. Damong malaperlas na pula. Wala ako nito. Nandito ka ba para linlangin ako para sa pagoda? Wala ang damo, ngunit taglay ko ang bag ng Sansinukob. Ang bag ng Sansinukob ay naglalaman ng lahat. Kung malakas ang iyong mahika, anumang kayamanan, ay maaaring makuha mula sa bag na ito, sa iyong utos, kahit ang damong malaperlas na pula. CJ, ipapalitan ko ang pagoda para dito. Ipakita mo muna ang mga gamit. Huwag kang mag-alala, Tuksing Son. Ang apelyido ko, Leyuksuan, ay kumakatawan sa dangal ng angkanid. Hindi tayo nanlilinla. Ang iyong thunder physique ay maalamat. Tuksing Son, anong ginagawa mo? Tuksing Son, anong ginawa mo sa akin? Binibining Lay, kumalma ka. Kaunting laso na pampamanhid lang. Mamaya, kapag naging malapit na, hindi ka lalaban dahil maliit ka. Mas madali ito. Para sa ating dalawa. Ikaw nakasuklam-suklam. Gusto ko talagang magpalinang kasama ka. Dahil kulang ka sa kakayahang espiritual, hindi ka pahahalagahan ng pamilyang G. Sumama ka na lang sa akin. Ipapaayos ko kay Jijo ang iyong mga meridian. At bigyan ka ng potensyal sa paglinang. Tuksing Son, mas gugustuhin ko pang mamatay. Baliw kang babae. Aso ka bang rabbis? Kinakagat mo ako ngayon? Huwag mo akong hawakan. Kakagatin kita hanggang Isang karangalan ang matulog sa'yo. tagapamahala ng listahan. Tulungan mo ako. Yung tinatawag na pinuno ay isa lang construction worker. Sinabi sa akin ni Shiin Gombao. Mga basura na tulad mo. Naglakas loob magpanggap bilang pinuno. Siya ang tagapamahala ng listahan. Ako ay sa tagapamahala ng listahan. Hawakan mo ako, Tuksing Son, at sumusumpa ako. Tiyak na gagawin ni Lee na mamatay ka ng masakit. Kahit narito si Lin Feng, kukunin pa rin kita. Yutsuan, Lin Feng, ikaw. Naglakas loob kang sampailan ako. Alam mo ba kung sino ako? Galing ako sa Dashang Group, sa ilalim mismo ni Presidente Zhou. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang tagapamahala ng Investiture of the Gods. Ang tagapamahala ng listahan. Siya, isang construction worker na si Shen Gongbao, na nakakulong sa mental ward. Lahat ng kasuotan niya ay nagkakahalaga ng wala pang 100 piso. sapat na ang salita. Ikaw ay, humingi ng paumanhin kay Yutsuan ngayon. O kaya, Imposible. Naririnig mo ba ang sarili mo? Isa lang siyang, ampon ng pamilyang G, Director G, na marahil ay sinusubukan kang akitin. Tuksing Son, nakakadiri ka. huling pagkakataon para humingi ng paumanhin. Humihingi ng paumanhin. HMM, Lin Feng. Hindi ko inaasahan na makakakontrol ka ng hangin. Saan mo natutunan yan? Sa pagiging pinanday ng kidlat habang may bagyo ng kulog. Ha. Tuksing Son, pupunitin ko ang iyong bibig. Yeah. Pupunitin ng bibig ko? Paano eksakto? Nagbabalak gamitin ang iyong maliliit na labi upang halikan ng akin. HMM. AGH.
Naglakas loob na lumaban sa akin dahil sa isang babae. Lin Feng, patay ka. Baston na pampatay ng Diyos. Iyan ang sandata ni Dakilang Guruwen. Bakit mo hawak yan? Hindi ba ito ang banal na sandata ni Dakilang Guruwen? Paano mo nakuha yan? Ang baston ng kaparusahan ay orihinal na. Ipinagkaloob kay Jiangze ng Celestial Master upang utusan ang lahat ng Diyos sa langit. Ito ay ninakaw ng isang tao at napunta kay Dakilang Guruwen. Ngayon ito ay simple, bumabalik sa tunay na may-ari. Lin Feng, itigil mo ang pagwagayway ng banal na baston upang takutin ako. Hindi ako naniniwala na kaya mo talaga itong kontrolin. Anong salamangka ang ginagamit mo upang utusan ang banal na baston? Ito ay ortodoksong paglinang. Pakawalan mo ako o sisirain ko ang bag ng sansinukob. Impossible. Sa bag ng sansinukob, binigyan ng sapat na lakas espiritual. Maaari tayong kumuha ng anumang banal na kayamanan mula sa siyam na probinsya, tagapamahala ng listahan. Sa iyong kapangyarihan, maaari nating makuha ang damong malaperlas na pula. Ano ang nagbibigay sa iyo ng kwalifikasyon bilang tagapamahala ng listahan? Malamang ay makakakuha ka lang ng bubwit mula sa supot na iyon. Toxing Son. Kung hahayaan mo ang tagapamahala ng listahan, gamitin ang bag ng sansinukob minsan. Pagkatapos nating makuha ang damo, magpapatawaran na lang tayo at ipapakawala ka niya. Kaya gusto mo lang makakuha ng damo sa akin? Sinabi ko sa iyo, kung gusto mo ang damong malaperlas na pula, magdala ng mahalagang bagay para ipagpalit. Sabihin mo ang iyong hilig. Kung ito ay makatwiran, ipaparating ko ito sa kanya para sa tagapamahala ng listahan. Simple lang ang aking hiling. Magpalipas ka lang ng isang gabi, kasama ako. Kapag nakuha ko ang lakas na pinanday ng kidlat, kukunin ko ang iyong damo. Nakakadiri. AAAAAAH. Dumi. Subukan natin ang ibang paraan. Lin Feng, ibigay mo ang pagoda at ang kagandahan. Magbibigay ako ng magandang salita kay Director Joe upang mapapasok ka sa Dashang Group matapos kong tapusin. Kay Director Joe at Yushen, ibabalik ko sila. Naglakas loob na targetin si Yuxuan. Naghahanap ka ng kamatayan. Titanic Force. Bigat ng bundok. Or, bakit mas mabigat ang baston na pampatay ng Diyos? Ang mga tadyang ko. Tagapamahala ng listahan. Si Toxing Son ay nanghuhuli sa mga inosente, gumagawa ng karumihan. Hindi siya madaling makakaligtas. Iniisip nito na kaya nito. Hawakan akong bilanggo. Ang utos ni Director Joe ay absolute. Ang pagoda at si Yushen ay aalis kasama ko ngayon. Earth Escape. Matalinong paraan. Skyfall. Anong salamangka ito? Lin Feng. Saan mo natutunan ang mga kakaibang teknik na ito? Lin Feng. Saan mo natutunan ang mga pilipit na pamamaraan na ito? Tuxingson, walang silbi ang iyong pagpupumiglas. Ang iyong mga lamang loob ay durog na. Ang pagtatangkang gumamit ng mahika ngayon ay magpapabilis lamang ng iyong kamatayan. Akala mo ba ito ang magpapatalo sa akin? Tuxingson. Ang iyong isipan ay nababalot, lamang ng pagkauhaw sa dugo, at kasamaan, malinaw na, ikaw ay isang mamamatay taong sunog bahay, na gumagawa ng bawat kasuklam-suklam. Ano lang ang ilan pang buhay? Kung mas marami akong mapapatay, mas lalo akong aasenso sa pabor ni Haring Joe kapag nakuha niya ang Feng Shenbang. Ako ay magiging pangalawa lamang sa mismong trono. Walang pagtubos, karapat dapat kang Mamatay. Kahit sa kamatayan, may isasama akong iba. Investiture of the Gods. Investiture of the Gods. Walang pili ang iyong pagpatay. Investiture of the Gods ay walang lugar para sa iyo. Lin Feng, huwag mong isiping magpapalaki sa akin ang iyong gawa-gawang listahan. Ang isang mangmang mula sa probinsya ay hindi kailanman magtataglay ng tunay na listahan. Saksi ang langit at lupa sa mga makalang Diyos bilang mga hukom. Ang kalupitan ni Tuxingson at paglilingkod sa paningil ay hahatulan ng Fen. Sa utos ng Diyos, si Tuxingson sa Investiture of the Gods, hinatulang mang alipin magpakailanman, hindi na muling babangon. Nalolo ka bang kunin ang aking dugo? Ang Investiture of the Gods na ito ay biro lang. Ayos na ayos lang ako. Alam kong imposibleng, ikaw ang maging tagapangalaga ng Investiture of the Gods. Huwag ka munang magdiwang. Hoy! Tatay! May ginagawa ako ngayon. Anak, lahat ng ari-arian ng Sun Corporation ay bumagsak. Bawat inapo ng angka ng Sun ay nawalan ng karapatan sa kanilang paglinang. Anak, ikaw ba ay walang pinsala? Earth Escape Art. Earth Escape Art. Lin Feng, kahit sa banal na talaan, ano ang kaya mong gawin? Hindi mo man lang naprotektahan ang sarili mong pamilya, palagi kang walang silbi. Ang aking pamilya, ano ang ibig mong sabihin? Paano ko malalaman? Ang pamilya Lin ay protektado ng mga pamilyang Li at pinatibay na parang bakal na kuta kahit isang langaw ay hindi makakalusot. Paano mo naman ako maaaring bantaan? Lin Feng, isang daga mula sa estero ng mababang lugar.
Paano naglakas loob ang isang hamak na ang kininang tagapangalaga ng investiture of the gods? Haha, dapat akin ang list owner. Karapat-dapat ako sa pagiging superior na nilala kahit bilang list owner. Hindi mo kailanman matatanggal ang nakadireng amoy ng manggagawang migrante na nakakapit sa'yo. Hindi ko hiniling na magkaroon ng pagdanak ng dugo, ngunit pinilit mo ako. AAAAHHH. Mahal na Panginoon, ang pagpapabayaan siyang mamatay agad ay magiging masyadong maawain. Ang iyong mga utos. Ang klasiko ng bundok at dagat ay nagtatala ng isang prutas sa Swamp Realm, Beggar's Ban. Ang sinumang kumain nito ay babaho. Tulad ng amoy ng tambakan ng basura, ang kanilang mga damit ay magpakailanman, mapupunit na maging basahan. Tulad ng damit ng isang pulubi. Lei Yushen. Ikaw na makamandag na ahas. Nais niya ang mataas na katayuan. Kung gayon, hayaan siyang mabuhay bilang pinakamababang pulubi. Nagdurusa sa walang hanggang kahihiyan. Magpakailanman, humihikbi. Umalis na tayo, uwi na tayo. Nanay, tatay, ayos lang ba kayo? Ano naman ang maaaring mali? Bakit ka nagmamadali ng ganyan? Ang paglaki ay hindi pa siya ginagawang matanda. Nanay, tatay, nakakita ako ng paraan para gamutin ang inyong sakit. Anong kabalbalan ang sinasabi mo? Nanay, pagkatiwalaan mo ako. Tatay. Nanay. Nanay. Xiaofeng. Nanay, nakikita mo na uli. Xiaofeng, nakikita na rin kita. Nalugi ka na. Nanay. Anak, Tatay, kumusta ka na? Hindi na ako mahina. Mas malakas ang pakiramdam ko ngayon. Gawin nating isang nakababatang kapatid ka. ano na namang sinasabi nitong matandang lokong ito? Su Xiaoyi. Su Xiaoyi, ikaw na tusong Soro. Sino ka para sa tingin mo? Paano mo nagawang apihin ako? Kung hindi dahil sa iyong 7 Aperture Exquisite Heart. Matagal na kitang napatay. Ano ang ginagawa mo? Gusto kong hukayin ang iyong 7 Aperture Heart at ibigay ito sa list owner. Kung masisiyahan ang pinuno, baka bigyan niya ako ng mataas na posisyon sa Divine Rankings. Walang pagkakataon. List owner. Walang baka sa lungsod. Ang natitira na lang ay ang mga ari-arian ng Dasyang Group, hindi pa nagagalugat. Ay nagpapadala ng mga imbitasyon para sa Treasure Appraisal Conference na humihingi sa lahat ng angkan bilang kapalit ng pagkakataong makilala ang list owner. Ito ang karaniwang taktika ni Haring Zip. Siguradong nagpaplano siya na mangolekta ng mga kayamanan para sa list owner at makuha ang pabor ng list owner para makapasok sa Investiture of the Gods. Sa ganoong sitwasyon, ako na mismo ang haharap sa kanya. Maaaring nasa loob si Xiaoxu. Sasama ako sa iyo. Presidente Jai, pakikiusap na makipagtulungan kay Nezha upang patuloy na maghanap sa labas ng lungsod. Naiintindihan. Ililigtas mo ako, Chairman Joe. Sinira ni Lin Feng ang lahat. Kung Zuan, ano itong walang saysay? Sa aking teritoryo. Paano ito nangyari? Ang aking pagkakamali. Aayusin ko ito agad. Chairman Joe, ako ang iyong tapat na general na si Tu Xingson. Tu Xingson. Sino si Tu Xingson? Hindi ko pa siya narinig. Kapag ang mga pangalan ay tinanggal mula sa Investiture of the Gods, nawawala ang lahat. At naglalaho sa alaala. Mahal na hari, tapat akong naglingkod sa iyo, Tu Xingson. Pakaniwalaan mo ako.
Kailangan mo akong pagkatiwalaan. Si Lin Feng ang may hawak ng Investiture of the Gods. Sino ang nagpasok sa mabahong pulubing ito? Saan ang galing ang mabahong pulubing ito? Naluloka ka bang guluhin ang ating Chairman Zhu? Kung Zuan. Bagaman lumitaw na ang Feng Shenbang. Tanging ang mayroon lamang, na paglinang ang nakakaalam ng kapangyarihan ito, ang maruming pulubing ito. Paano niya ito nalalaman? Si Zhu ay baliw. Huwag mo siyang pansinin. Ilayo ang basurang ito sa aking paningin. Ipadala siya sa minahan ng uling. Tandaan mo ang aking mga salita. Kung mangyari itong muli, sa aking teritoryo, sasama ka sa kanya sa minahan. Opo, sir. Kung Zuan, ikaw na maliit na weasel. Sino ka para sa impyerno? Hindi ito lugar para sa mga tulad mo. Nandito ako para sa Treasure Summit. Ang isang talunang walang pera na tulad mo, walang kwentang wala, ay hindi nararapat dito. Umalis ka. Subukang pilitin ang iyong daan papasok at ang aking stone bato ay babaguhin ang iyong isip. Ako ay isang kinikilalang bisita ng pamilyang G. Hinaharangan mo ba talaga ako sa pintuan? Kung malaman nila na hinarangan mo ang isang bisita ng J-Clan, kaya mo bang harapin ang kahihinatna? Ang tulad mo naman kasi, nagtatangkang magpanggap bilang G-Family. Hindi ko kailangang magpanggap. Ako ang kinikilalang bisita ng 4 na dakilang angkan. Talaga namang magaling kang magpuri sa sarili mo. Isang hamak na tagapaglinis lang ng G-Family nang angahas magpanggap na bisita nila. Ayon sa lohika mo, pwede kong sabihin na ako ang security guard ng Grand Xiang Group. At isama na rin na isa rin akong noble ng J-Clan. Tama na ang salita. Kunin mo ang iyong supervisor. Makikipag-usap ako sa kanila. Ang aming supervisor ay hindi basta-basta. Maaari mong hilingin makausap. Umalis ka na. Talagang gusto kong malaman. Anong uri ng nilalang? Ka sa nakaraang buhay mo. Ah, isang aso. Akala ko nag-arte ka lang na parang isa. Ngayon, ikaw na pala talaga. Makinig kang mabuti. Ang paggamit ng mahika sa Grand Xiang Group ay maaaring maging dahilan para tapusin ka ni Haring Zhu anumang oras. Huling babala, umalis ka na ngayon. Huwag mo akong piliting saktan ka. Ang mga aso ay tapat na nilala sa kalikasan. Ngunit ang isa na basta na lang kumakagat ay hindi magandang aso. Ito ay nalulunasan. Dahil tinatanggihan mo ang pagiging tao. Kung ayaw mong kumilos na parang tao, maging halimaw ka na lang. Master Host, May nalulunasan na asong tumatahol dito. Kinailangan ko siyang turuan ng tamang asal. may outbreak ng rabies. Kailangan na iyan gamutin. Dinalhan kita ng mga lollipop. At sino ka naman? Nagtatangkang insultuhin ako. Ako si Liu Xuan, adopted daughter ng Jay. Siya ang aking kasamahan. Mukhang sosyal ka, bitch. Ano? Pinarentahan mo lang ba yan? Isang manok na nakikiagila. Iniisip mong isa kang phoenix. Makinig ka, walang imbitasyon, walang papasok para sa'yo. Jay Chang. Pinaalis ako ng aking adoptive father. Kayo, Ang mga nangungunang miyembro ng J-Clan. Kayong mga hamak na taga-kalye nagtatangkang magpanggap sa amin. Sweetheart, maganda ang iyong suot. Pero nanamantala ka para mabuhay. akala mo ba kasi, ninakaw ko ang imbitasyong ito. Malinaw na. Hindi mo ako kilala? Kunin mo ang manager mo. Tingnan natin kung kilalanin nila ang G-Clan. Liu Xuan. Pigilan mo ang walang kabuluhang salita. Umalis ka na ngayon. Huwag mo akong piliting suntukin ka. Kahihiyan. Ganyan ba ang pakikitungo ng Xiang Group sa mga bisita? Ikong, itong dalawa po. Sinusubukan mo ba ang iyong swerte? Iyay kong. Sila ang unang pumasok. Binabantayan ko lang naman ang lugar. Bulag kang hangal, ang young mistress po ng G-Family. Kailangan mo siyang kilalanin. Ihatid mo sila sa loob kaagad. Ito. Tumigil ka sa pagbulol. Walang alam na bobo. Tanggal ka na agad. Umalis ka na. Ang 4 na dakilang pamilya sa listahan ay nagpadala ng mga kinatawan. Mukhang marami ang nais makakuha ng pabor sa iyo. Ang tanging alalahanin ko ngayon ay ang kaligtasan ni Xiaoxi. Nandito na pala ang aking kaawa-awang dating asawa. Paano napunta ang charity gala na ito? Sa tulad, paano ka nakalusot? Kailangan kong mahanap si Xiaoxi. Hindi ko siya pwedeng harapin ngayon.
Ang bihirang charity event na ito, inimbita ako ni Miss Lei para palawakin ang aking pananaw. Lin Feng, kung gusto mong pumasok, maaari ko iyang ayusin. Ngunit, may isang kondisyon. Ano ang laro mo? Kung gayon, pumunta ka kumain ng mga tira ng guard dog. Baka sa gayon ay papasukin kita para sa kasiyahan. Ikaw, Unahin muna ang negosyo. Nandito ako para sa treasure showcase, hindi para makipag-agawan ng tira sa'yo. Elatsupo, si Lin Feng po ay ang 8th guest ng aming family head, President Jai. Ayaw mo namang guguluhin ng G-Clan, ang chairman mo, di ba? Pero ang ating dasyang group, talaga bang iniisip mong pwede lang basta makapasok anumang oras? Ang pagtitipon na ito ay para sa alta sosyedad. Mga bihirang kayamanan lang ang ipinapakita rito. Ano naman ang mayaalay ng mga hamak na tulad mo? Nagaya ninyo. Huwag mong sabihin na ang iyong pamilya ay nag-aalok ng kanila basurang garapon ng atsara bilang tributo. Ito lang naman ay ilang damo sa tabi ng kalsada, na basta mo lang pinulo, tinatawag mo pa itong kayamanan. Lin Feng, naluto ba ng electric shock ang utak mo? Nakakahiya, kayo namang mga karaniwang tao. Hindi maitatago ng bagong damit ang inyong kabastusan. Kaya pala't kumapit ka sa sugar mama, amoy mahirap ka pa rin. Ang asong gala ay mananatiling asong gala, hindi ka marunong magpakabait. Suxiaoji, hindi mo makilala ang tunay na kayamanan. Nagpapatunay lang na ikaw ay humuhusga sa iba gamit ang maruming lente. Ikaw, Kahangahangang espiritual na aura. Ito ang mga ugat ng milenyo taong ginseng espiritu. Napakalakas na espiritual na enerhiya. Mayroon dito na mahusay ang mata. Binata po. Maaari ko bang masuri ang kayamanan na ito? si kapatid na Feng po ay ang pangatlo sa na pinuno ng 4 na dakilang angkan, ang pamilya Huang Fihu. Siyempre. Talagang ugat ito ng milenyo taong ginseng. Paano mo nakuha ang ganito, ka-espesyal na kayamanan, binata? Ang special treasure pouch na ito ay maaaring makakuha ng mga bihirang sangkap mula saan man sa mundo. Ang mga ugat ng ginseng na ito ay direktang nagmula sa special pouch. Marami kang sorpresa, bata. Direktor Huang Po. Walang kwenta ang tungkol sa mga bihirang sangkap. Pinulot lang niya marahil ang mga ugat sa tabi ng kalsada. Si Lin Feng ay isang tusong soro. Huwag kayong malinlang sa kanyang mga daya. Ang milenyo taong ugat ng ginseng ay naglalabas ng matamis na bango na nag-iwan ng pangmatagalang alaala. Hindi kailanman nagkakamali ang matandang ito. Binata po. Kahit pa ipakita mo ito kay Chairman Zhou, itanapon lang niya ito bilang basura. Hindi ito makikita ng list master. Ang mga binti ko, nasira mula sa mga laban noong kabataan, nag-iwan ng pangmatagalang pinsala. Maaari mo bang isaalang-alang ang pagbibigay sa akin ng mga ugat na ito, naman po? Nakakatayo siya. Hindi ka panipaniwala. Nakakatayo siya. Ang malalang karamdaman na ito na inabot ko na mahigit 1 dekada. Nakakonsulta na ako sa lahat ng kilalang doktor. Ngunit wala ni isa ang nakapagpagaling sa akin. Ngunit si Dr. Lin ay milagrosong nagpagaling sa akin. Hindi ko kayang bayaran ang iyong kabutihan, Dr. Lin. Kung sakaling mangailangan ka ng tulong, huwag kang mag-atubiling humingi. Nakuha na natin ang suporta ng pamilya Huang. Malaki itong maitutulong sa ating kampanya laban sa malupit na si Hat. Labis mo akong pinararangalan, Ginoo. Magkikita muli tayo sa mundo ng mga mandirigma. Hanggang sa muli nating pagtatagpo. Ang mga litid ni Huang Fihu ay pinutol mismo ng mahal na hari. Ayon sa lahat ng ulat, kahit mga banal na nilalang ay hindi maibabalik ang kanyang pilay na binti. Paano ngayon ay mukhang perpekto at maayos ang kanyang binti? Gumagalaw siya na may ganitong sigla, malinaw na lubos ng gumaling. Lin Feng. Ano ang tunay niyang pinagmulan? Inaangkin ni Shen Gongbao na isa lamang siyang kaawa-awang bilanggo sa kulungan. Ngunit ito ay nagpapatunay na hindi siya kasinghina tulad ng sinabi sa atin. Paano nagawang ang ganitong pigyera, lumitaw sa lungsod ng Zhaojie, nang hindi natin nalalaman, hanggal kang walang silbi? Ito ang aking pagkakamali, Ginoo. Huhulihin ko sila para sa pagtatanong kaagad. Pasensya. Ang listahan ng paghirang ng Diyos ay muling lumitaw. Hindi natin alam kung sino, ang sa huli ay makakakuha nito. Ang pulubing iyon ay hindi kailanman magmamay-ari ng listahan. Kung ang listahan ay totoo, dapat natin siyang kunin. Kung hindi, Feng, may natitira pa bang kayamanan niya? Sinabi mo lang na ugat lang iyan. Malamang hindi ko lang nakita ng malinaw kanina.
Isang espiritu ng ginseng na nababalutan ng ugat. Maaari ka bang magbigay pa ng ilan? Feng, paano naman ang bagay na iyan? Hindi para sa akin. Para kay Ginoong Shen iyan. Para kay Ginoong Shen iyan. Ang kanyang kakayahan. Kakayahan? Tingnan mo, si Presidente Shen ay isa lang. Isang mapagmataas ngunit walang silbing gintong kabute. May problema siya sa bahaging iyon. May problema siya sa bahaging iyon. Su Xiaoji. Ano? Hindi ba ako sapat para sa'yo? Hayaan ko bang lahat ng nandito ay tutulong sa'yo? Ginoong Shen, nagkamali ako. Maaari kitang bigyan ng yaman at katayuan o kunin lahat yan. Ingatan mo ang iyong dila. Patawad, Presidente Shen. Siya iyan. Si Lin Feng na bastos iyon. Sino ang nagpasok sa kanya? Seguridad. Itapon siya palabas. Teka. Present, may espesyal akong regalo. Natutulong sa iyong mapabilib. Si Chairman Zhu at ang mga susunod na mamumuhunan. Gagawin natin na si Lin Feng. Lasapin ang kanyang sarili. Kamalasan, maraming salamat sa inyong pagdalo. Sa seremonya ng pagpapakita ng kayamanan ng Shang Group. Mayroon akong kayamanan na ihahandog sa Chairman. Su. Lin Feng. Kaya ito. Ang iyong plano para sa seremonya sa simula pa, ang paghahandog ng ganitong regalo, ang matalinong isip ng iyong kapatid. Talagang ginagawa siyang isang bihirang kayamanan. Kapag nakita ito ng may-ari ng listahan at ni Chairman, sila ay matutuwa. Ito ay sining ng pagkontrol sa kaluluwa. Ang mga biktima nito ay nagiging Mga papet na hindi ang kanilang sariling paggalaw, sumasayaw sa mga sinulid ng kanilang Panginoon. Suk Xiaoji. Su Xiaoji. Ano ang ginawa mo sa kapatid ko? Tinutulungan ka na ialay ang iyong minamahal na kapatid bilang handog sa Chairman upang makuha ang kanyang pabor. Ang tunay na kalikasan ng iyong pamilya Lin ay kasing sama rin ang sa iyo. Ang mailagay sa palabas ay isang karangalan para sa iyo. Tumahimik ka, ahas. Bro. Paano ako napunta dito? Ano ang nangyari sa akin? Lin Xue, tapos na tayo dyan. Huwag kang magkunwaring inosente. Ano ang sinabi mo? Nakalimutan mo na ba? Bawat gabi sa mental hospital, nagsasagawa tayo ng mga ligaw na sayawan. Hindi mo nakilala ka sa iyong mga kalokohan. Hindi mo mapigil ang iyong sarili. Hindi mo ba alam, ang iyong ligaw na ugali ay nagpapasikat sa... Imposible. Hindi ako naniniwala. Nagsisinungaling ka. Kasinungalingan. Hindi iyan totoo. Kung alam ko lang na magigising ka ng iyong kapatid, mas maaga kitang ipapadala kay Direktor Zhao. Matapos makuha ang iyong pagkabirhet, iaalay namin ang iyong puso sa boss. Ang aking kasinungalingan ay nawala na. Mabuti pang mamatay na lang ako. Hindi ikaw ang dapat Sila ang dapat. Lahat ng nagkasala sa iyo ay magbabayad ng presyo. Lin Feng, naglakas loob kang sabihin iyan. Ito ay ang Dashang Group. Paano mo nagawang gumawa ng gulo? Sa harap ng lahat ng EC na ito, kahit isa sa kanila ay kaya, durugin ka na parang langgam nang hindi pinagpapawisan. Kung gayon, subukan mo. Sapat na ang pagtitiis ko sa'yo. Hinihingi mo ang iyong kamatayan. Ay, hindi. Napagalit niya si Shen Gongbao. Ang batang iyon, talagang naharaan niya ang atake ni Shen Gongbao. Ano ang ginawa mo sa akin? Ang paghirang ng mga Diyos ay naipahayag na. Saksi ang langit at lupa sa utos ng Jade Purity. Ang paghirang ng mga Diyos ng paghuhukom.
Tumutulong sa paniniil, alisin si Shen Gongbao mula sa paghirang ng mga Diyos. Hatulan siya sa walang hanggang pagkaalipin. Hindi na muling babangon. Sino ka sa tingin mo? Paano mo nagawang angkinin ang talaan? Nilason mo ba ako? O gumamit ka ng mga tuso na pandaraya? Naka-freeze ang aking cart. Ano ang nangyayari? Nawala ang pera ko. Ano ang nangyayari? Bakit wala laman ang aking bank account? Pangalawang tiyo, pinsan, ano ang nangyayari sa inyong lahat? Ang aking espiritual na lakas. Bakit nawawala ang aking enerhiya? Anong mahika ito? Lin Feng, anong madilim na mahika ang ginamit mo? Shen Gongbao, walang katapusan ang iyong mga kasalanan. Sa pamamagitan nito, binubura kita. Mula sa talaan magpakailan. Sino ka? Mga tanod. Itapon siya palabas ngayon. Paalisin agad ang lalaking ito. So Xiaoji, paano mo nagawang apihin ako ng ganito? Anong tulisan ang magtatangkang saktan? Itapon ang hamak na ito palabas. Ako si Shen Gongbao, ang kanang kamay ni Pangulong Zhou ng Dashang Group. Sino ang magtatangkang magpaalis sa akin ngayon? Lin Feng, paano mo nakuha ang Feng Shen Registry? Ano ang ginawa mo sa akin? Bakit walang nakakakilala sa akin? Dahil ako'y nag-alis ng pangalan mo sa rehistro. Pangulong Zhou, hindi mo ba ako natatandaan? Kung Zuan, yung pulubi na si Tu Xingson noong una. Ang mga binura mula sa Investiture of the Gods ay nawawalan ng lahat ng bakas ng pag-iral. Siya ba ay bahagi ng ating konglomerasyon? Tandaan mo ang sinasabi ko. Ako si Shen Gongbao. Noong pinakakinatatakutan na Panginoon sa lungsod ng Jiaojie. Ngayon, si Lin Feng ay ipinatapon ako mula sa Investiture of the Gods. At kayong lahat ay nananatiling walang ginagawa. Bukas, kayo naman ang susunod. List owner, si Ji Chang ay nahuhuli sa pagdating po. Ang angka ng Ji, pinuno ng 4 na dakilang pamilya ng Jiaojie. Binabati namin ang pagbabalik ng list owner po. Mabilis na bumangon po. Nagpapasalamat kami sa list owner po. Bakit narito si Pangulong Jie? Nandito rin si Huang Fihu. Ngayon, kasama ang dalawang malalaking angkan at ang list master. Ang pinagsamang lakas nila ay kahanga-hanga. Kami lang ang may sariling militsya at ang iyong personal na puwersa ng gwardiya. Pangulong Zhu, ano ang gagawin natin ngayon? Hindi natin ito maaaring hayagang kunin sa dami ng tao. Kailangang maghintay ng ibang pagkakataon. Alis na tayo. Pangulong Zhou, sina Lin Feng at ako ay magkaaway na magkaaway. Tiyak na papatayin niya ako. Pakiusap po, iligtas mo ako. Isama mo po ako, nakikiusap ako. Dalhin mo po ako pala. Su Xiaoji. Pangulong Zhou, noong una kitang makita, naramdaman ko na ikaw ang aking alamat na bayani. Hindi mo ako iiwan. Isasama mo ako. Tama ba ako? Huwag kang matakot, aking mahal. Hindi kita iiwanan. Kuya, natatakot ako. Nandito lang ako para sa'yo, ate. Ako nang bahala sa lahat ng problema. Ipikit mo ang mga mata mo. Bakit ka nakaupo dito, kuya? May ka-dinner ako, mga kaibigan. Uuna na ako. Umuwi ka ng maaga. Pinuno, kumusta na si Ana? Nabura ko na ang lahat ng masasamang alaala niya. Nakaligtas na ang labas. Hindi niya malalaman ang katotohanan. Pinuno, nagpakalat ako ng mersenaryo mula sa pamilya Mercado sa tulong ni Presidente at ng kasalukuyang seguridad. Mayroon tayong 500 tao na nagbabantay sa tirahan ng pinuno, 24 na oras, para masiguro ang kaligtasan ng pinuno at ng kanyang pamilya. Dahil natagpuan na natin ang banal na balumbon. Kailangan nating gawin ang lahat para makuha ito. Cielo. Mayroon akong napakatalinong plano. Mahal ko. Sabihin mo ang iyong iniisip. Kung hindi natin kayang pasukin ang kanilang depensa mula sa labas, subukan natin. Sirain sila mula sa loob. Napakahusay gaya ng dati.
Hello, narito ako para sa interview. Nasaan ang opisina ni Director J? Unang pinto sa kanan mo. Salamat. List owner. Si Pioli ang nagpasabi sa akin na pumunta ngayon. Mayroon bang problema? Guro, may mga kakaibang nangyayari sa aking bahay. Napakakakaiba. Kaya, nais kong humingi ng tulong sa'yo. Sabihin mo sa akin, kung matutulungan ko, gagawin ko. Jinzo, ipasok mo ang iyong kapatid. Ang sitwasyong ito, kailan ito nagsimula? 3 araw na ang nakalipas nung bumalik ako sa aking biyahe. Naging ganito siya. Hindi pa siya bumubuti. Sa katunayan, lumalala ito. Ang kanyang likas na lakas ay lubhang nabawasan. Parang sobrang pagpapakasasa. Ano? Imposible. Ang pangalawa kong kapatid ay nakatuon sa negosyo ng pamilya. Hindi pa nga siya nakikipag-date. Siya ay dalisay pa rin. Tama. Imposible para sa isang normal na tao na ubos ang halos lahat ng kanyang likas na lakas sa 3 araw. Ang ganitong sitwasyon, may gumagamit ng itim na mahika upang ubusin ang kanyang likas na lakas. Nezha, saan nagpunta si Muza nitong mga nakaraang araw? Maliban sa bahay at sa kumpanya, hindi siya napunta sa ibang lugar. Ang iyong bahay ay mahigpit na binabantayan. Hindi maaaring magkaroon ng problema sa bahay. Kung gayon ang problema, ay dapat nasa kumpanya. Pioli, kung magiging maginhawa po, maaari mo po ba akong bigyan ng posisyon sa kumpanya? Bilang isang junior employee, pupunta po ako sa kumpanya at titingnan kung ano po ang nangyayari. Sige po, aayusin ko yan. Ginoong Jin, Hindi sigurado kung ano ang nangyayari nitong mga huling araw. Maraming mga workspace sa kumpanya. Ang ganap na walang laman, mga taong nagpapalem. Ang iba naman ay patuloy na nagre-resign. nakikita ko. Oo. Feng, tingnan mo muna ang paligid. Kailangan kong ayusin ang mga bagay-bagay sa trabaho. Kung kailangan mo ng anuman, sabihan mo lang ako. CJ, Ikaw ang baguhan. Sumama ka sa akin. Ano ang pangalan ng baguhan? Xiao Feng. Nasa resume manager, kukunin ko para sa'yo. Medyo maskulado. Manager Yang, tigilan mo ito. Sisigaw ako ng tulong. Huwag kang umiwas. Ano ang dapat katakutin? Feng! Bakit namumula ang mukha mo? Dahil siguro sa init. Hindi iyon ang dahilan. Ang tingin niyang Jian sa'yo ay nakakapaso. Inaabuso ka ba niya? Ang mga tao sa iyong kumpanya ay lahat hindi maayos. Hindi, dati siyang tahimik at boring. Ngunit kamakailan lang kung paano man, bigla siyang naging mapang-akit. Nga pala, Ginoong Jin. May issue sa report noong nakaraang linggo. Ipapaalam ko sa iyo ang detalye. Sige. Talagang may binabalak ang babaeng ito. Juan, ano ang kailangan sa'yo ni Erlang Shen? Hiningi niya ang ulat ko. Tapos, bakit wala akong matandaan? Siya ay nasa ilalim ng kontrol ng iba. Uwi na, Kuya David. Sabay na tayong umuwi. CJ, Nagtatrabaho pa si Batang Presidente David. Sige na. O sige. Supervisor de la Cruz. Supervisor de la Cruz, Supervisor, maging magalang ka naman. David. Ang gwapo. Paano ako makakaiwas? Pang-akit na alindog. Kakit-akit na naman. Hindi pa nagtatagal, pero lalo pang lumakas ang alindog niya. Ano ang sinasabi mo? Gusto ko lang magsaya sa'yo. Gumising ka. Ikaw ang Manny Akis. Ikaw ang nakaupo sa akin. Imposible. Binalaan kita. Mananatili ito sa ating dalawa. Kalma ka lang. Nasa ilalim ka ng spell ng mahika.
Spell ng mahika. Pag-isipan mo ang mga nakaraang araw, may napansin ka bang kakaiba? May kakaibang babae na lumapit sa akin. Nagtanong ng direksyon. Tapos nagdilim ang paningin ko. Gawa yan ni Su Xiaoji. Ano na naman ang binabala niya? Su Xiaoji. Lin Feng. Ikaw ang Supreme Lord ng Fengshen List. Yang Jian ay yumuyukod sa ating Panginoon. Tumayo ka, hindi na oras para sa formalidad. Hayaan mong ako ang bahala dito. Aking Panginoon, papasukin ko ang kanilang hanay. Gawin mo. Yang Jian. Ngayon na. Gising ka na. Si Lin Feng ang nagpadala sa iyo, hindi ba? Bastos na iyon, nabali niya agad ang aking enchantment. Kahanga-hanga. Su Xiaoji. Ano ba talaga ang habol mo? Kailangan ko ng mas maraming lalaki para kunin ang esensya para sa akin. Pataasin ang aking cultivation. Bastos. Espiritu ng sorrow. Hinahangaan ako ng mga lalaki. Ako ang espiritu ng Zoro. Sino pa ba? Kadiri. Kapakipakinabang ka sa akin ngayon. Kung hindi, hihiwain ko ang balat mo ng buhay. Maging malumanay. Kahit papaano, maayos pa rin ang balat niya. Hindi masama. Sayang naman kung masisira pa. Sudo, hindi mo ba sinabing ako lang ang mahal mo? Siyempre. Tinulungan mo ako, makakalap ng maraming esensya. Siyempre, ikaw lang ang pinapaboran ko. Mas mabuti. Dahil gising na siya ngayon. Wala nang saysay na panatilihin pa siya. Napakakapakipakinabang niya. Siya, handa siyang gawin ito para kay Lin Feng, para magtago malapit sa atin. Ipinapakita na malapit siya kay Lin Feng. Sa ganoong paraan, mas maganda ang pagkakataon nating lumapit. Investiture of the Gods. Walang hiya. Ano man ang plano mo, hindi ito gagana sa list owner. Kalimutan mo na iyan. Kung Xuan. Ano ang ibinigay mo sa akin? Konting love drug lang, huwag kang magpanik. Kung Xuan. Itapon siya sa harap ni Lin Feng. Tulungan siyang magpalamig. CJ. Sudo. Kung maglalakas loob kang makipag-flirt sa ibang babae, gagawin ko. Yang Jian, paano ka muling nabiktima nito? Boss, kailangan ko ng tulong mo. Nananabik ako sa piling ng lalaki. Malinaw ka. Hindi ito mahika ng pang-aki, na-holter ka. Boss, tulungan mo ako agad. Pasensya na. Ayos ka lang ba? Sis, bakit ka nandito na naman? Saan ka nagmamadaling pupunta? Walang oras para magpaliwanag. Tara na. Sabihin mo kung saan tayo pupunta. Si Su Xiaoji ay nagbigay ng droga sa akin partikular para lang ilihis ang atensyon mo. Ang target niya ay ang pamilya Li. Alam niya ang mga miyembro ng iyong pamilya. Ang iyong pinakamalaking kahinaan. Ang pagkontrol sa kanila ay nangangahulugang pagkontrol sa iyo. Tara na. Su Xiaoji. Ang seguridad ng Imperial Villa ay napakabantay. Paano ka nakapasok dito? Naglakad lang ako sa mismong pasukan. Ang mga walang kwentang bodyguard na iyon ay hindi makapantay sa akin. Dahil nandito ako, hindi mo sila malalapitan. Alam kong malakas ka, Little Nezha. Pero sa tingin mo ba talaga, kaya mong harapin ang daan-daan mag-isa? Kaya kung patayin ang basurang tulad mo, mag-isa lang. Ang tunay na basura ay nasa likod mo.
Bawat isa sa kanila ay hihilahin ka pababa. Xiao Jisoo, ikaw na malupit na bruha. Ina mo. Sumusuko ka na ba? Paano kung sabihin ko sa iyo na ikinulong ko ang anak mo sa mental asylum sa loob ng 3 taon? Pinahirapan at nihumiliit ko siya. Hindi mo ba gustong mamatay sa sandaling ito? Demonyo ka. Hahampasin kita. Matandang bastos. Tapusin na kita. Ngayon na. Sino mang handang mamatay? Halika't harapin ako. Nakakalungkot na mga basura. Xiao Ji. Kayo pa bang walang kwentang bodyguard? May natitira pang mga galawan. Sige, subukan ninyo. Huwag kang masyadong magdiwa. Itay. Ano ang ginagawa mo, Itay? Tito. Lin. Matandang lalaki. Itay. Itay. Baliw kang matanda. Pumatay ka ng tao, baliw ka. Neza. Neza. Huwag kang bibitaw. Paparating na ang kapatid ko para tumulong. Ayos ka lang, Neza. Xiao GS. MS, so, ikaw na ahas na malupit, mamamatay ka na sumisigaw. Ilahin siya palayo. Xiaoxu. Matandang kuba. Ikaw. Mawawasak ka. Nezha. Nanay. Aling Nena, sa wakas, nakabalik ka na. Ano po ang nangyari? Ang tatay, pinabagsak ng gang ni Aling Sylvia. Kinuha rin nila si Elena. Tingnan mo na ngayon si Nezha. Pinrotektahan kami ni Nezha. Kinontrol ni Aling Sylvia ang tatay mo at pinapatay siya. Nezha. Nezha. Humihingi ako ng tawad. Hindi ko sila naprotektahan. Sa buhay na ito, si Neza. Sinunod si Maestro. Nang walang pagsisisi. Kung may iba pang buhay. Nezha. Nezha. Aling Sylvia. Magbabayad ka sa ginawa mo. Dugo sa dugo. Paumanhin. Nabigo akong protektahan si Nezha. Nagpakasakit si Neza para protektahan ang pamilya ng Listmaster. Marangal ang kanyang pagkamatay. Mabuting bata ako. Huwag kang mag-alala, Tito Lee. Ipaghiganti ko ang pagkamatay ni Nezha. Hindi. Pupunta na ako sa Dashang Group ngayon. Para kunin ang kahibang buhay ni Suxiaoji at parangalan ang alaala ni Nezha. Sasama ako. Lahat tayo pupunta. CJ. Tara na't magsama-sama. Lin Feng. Kung Suan, Lin Feng, alam kong gusto mong ipaghiganti si Nezha. Ang Kung Suan na ito ay kinokontrol ni Suxiaoji. Ang nagsasalita sa atin ngayon ay hindi ang tunay na Kung Suan. Si Suxiaoji yan. Ang talino mo, talagang nahulaan mo. Miss Su, hindi pa nga ako pumupunta para sa'yo. Bakit mo dinadala ang iyong sarili sa akin? Alam kong galit ka, pero huwag mong kalimutan. Ang kapatid mong si Lin Su ay hostage ko pa rin. Suxiaoji, ano ba talaga ang gusto mo? Kung gusto mong mabuhay si Lin Su pabalik, ibigay mo sa akin ang Feng Shenbang. Kung sisirain mo kahit isang hibla ng kanyang buhok, sisirain ko ang buong Dashang Group. Kung galawin mo siya, dudurugin ko ang buong grupo siyang. Nauubos na ang pasensya ko. Bago sumapit ang takip silim bukas, kung hindi ko makita ang talaan ng mga Diyos. Si Lika ay tiyak na mapapahamak. Hindi ako dumating para angkinin ang titulong pinuno. Si Sheila ang sumapi sa akin. Siya ang kumontrol sa akin. Pinuno ng talaan, wala akong masamang intensyon sa'yo. Pakiusap, iligtas mo ang buhay ko.
Pinuno, itong si Carlos, ay hindi kailanman naging marangal na tao. Hayaan mong patigilin ko muna siya. Binibining Aling Pinuno. Pakiusap, huwag niyo akong patayin. Minamanipula lang ako, maaari pa akong maging kapakipakinabang. Teka, matutulungan ko kayong lahat. Maibibigay ko sa inyo ang plano ng grupo siyang, maaari ko kayong akayin sa Palasyo ng Kalayawan. Talagang isang kasuklam-suklam na nilalang. Nagmamakaawa sa kung sino-sinong pinuno. John, Marco, hawakan niyo ang taong ito. Siguraduhin niyong bantayan niyo siya. Iguhit ang internal na mapa ng grupo siyang. Ana, Yuxuan, pag-usapan natin ng maayos ang plano para talunin ang siyang. Naiintindihan po. Ayon sa mapa na ito, si Lika ay malamang na nakakulong sa kubahang nasa ilalim ng Palasyo ng Kalayawan. Kilala ko ang palasyo ng Kalayawan ng lubusan. Hayaan ninyo akong lumusat muna, at siguraduhin ang pagpasok ni... List owner, hindi ko po siya pinagkakatiwalaan. May mas maganda ka bang ideya? Ang mga taong iyon ay mga mamamatay tao na uhaw sa dugo. Napatay na nila si Neza. Kung hindi tayo magmadali, mamamatay din si Xiaozu. Paano mo nagawang banggitin si Nezha? Kung hindi ka naakit, na pinabagal ang mga utos ng pinuno, buhay pa sana si Nezha. Ang salamangka ng pang-akit ni Su Xiaoji ay hindi matatanggihan ng kahit sino, maliban sa list owner. Sino pa ang makakatanggi sa kanyang mga engkanto? Tama na. Unahin nating harapin si Su Xiaoji. Alisin natin si Su Xiaoji para wala ng pag-aawayan. List owner, hayaan mo po akong umalis. Sinabi ko na sa iyo na hindi kita pinagkakatiwalaan. Hindi ka karapat-dapat. Tama na. Hindi ito ang tamang panahon para sa pag-aawayan. Pero, Kumuha ka ng tubig para sa akin. List owner po. Ang katapatan ko ay hindi natitinag. Hindi kita kailanman sasaktan. Aksidente ang pagkamatay ni Neza. Hindi ko sinasadya. Alam ko. Alam ko. Kung gayon, pagkakatiwalaan mo pa rin po ba ako? Siyempre. Pumunta po kayo sa tirahan ni Lijin. Dalhin mo po siya rito. Galit ka pa ba? hindi ko pa rin siya pinagkakatiwalaan. Nasaan ang Fengshen ba? Hindi sila nakalayo. Habuli. Pinuno ng talaan. Mapagkakatiwalaan ba natin si Ana? Napakagaling nilang itago si Lika. Masyadong tuso si Sheila. Kailangan nating gumawa ng mapangahas na hakbang. Kung mahahanap natin si Lika, maililigtas ko siya. Tagapangulo Bet. Narito na ang talaan ng mga Diyos. Nais ni Ana na kumampi na. At manumpa ng katapatan sa Lumapit ka pa. Iyan ang tamang pagpipilian. Sa pagsunod lamang sa akin, matatamasa mo ang yaman at karangyon. Tagapangulo Bet, kaduda-duda ang pinagmulan ni Ana. Hindi natin siya dapat pagkatiwalaan. Dinala niya sa akin ang banal na talaan. Ano naman ang dinala mo sa akin? Carlos, magsalita ka. Peke ang pagtalikod ni Ana. Tagapangulo Ben, sa ilalim ng utos ni Lin Feng, hindi siya pinahahalagahan. Patuloy na pinagdududahan ni Binibining Ali. Baka paranoid ka lang. Tama na ang kalokohan. Magsalita ka. Dinala mo sa akin ang banal na talaan. Anong gantimpala ang hinahanap mo? mayroon akong isang kahilingan. Mahina ang aking pundasyong espiritual. Kailangan ko ng masaganang mga kayamanan mula sa langit para sa nutrisyon kapag kinuha ninyo ang pusong bukod tangi na may 7 butas. Bigyan ninyo ako ng bahagi. Maaari nitong gamutin ang aking mga likas na kapintasan. Madaling gawin. Sige, hahatiin ko ng kalahati. Mga gwardya, dalhin ninyo si Laika sa akin. Kukunin ko na ngayon ang kanyang pusong bukod tangi. Mang Alex, pagpatay at pagkain ng laman. Ngayon, magbibigay ako ng hustisya. Ang Shan Group ng DS. Ang lupain ay komplikado at mahigpit ang pagbabantay. Paano mo nalaman ang lugar na ito? Salamat sa iyo, aking tapat na aso.
Ikaw na basura. Umalis ka. Lin Feng. Kung wala ang Feng Shenbang, ikaw ay isa lamang walang kwentang pilay. Paano kung ibigay mo ang kagandahan na katabi mo? Narinig ko na ang pakikipagtalik sa kanya ay nagbibigay ng lightning forge ang body. Kapag napalugod niya ako ng tama, maaari kong iligtas ang iyong buhay na hamak. Malalaking salita. Akala mo ba ang Feng Shen ba ang tanging kapangyarihan ko? Ipapakita ko sa iyo ngayon, na kahit wala ito, kaya ko pa rin kayong durugin. Durog na durog. Talagang isang tumakas na baliw mula sa mental hospital. Hindi ko maintindihan kung bakit ang isang sinaunang relikya tulad ng Feng Shenbang ay pipili ng isang kaawa-awang hamak na tulad mo. Ako ang pinili. Ang investiture of the gods ay nararapat sa akin. Ikaw na mamamatay taong uhaw sa dugo. Maglakas loob na ang kinin ang kapangyarihan nito. Ang investiture of the gods ay umiral para linisin ang mga basura tulad mo. Tingnan natin kung sino ang papatay kanino. Huwag mong kalimutan. Ang investiture of the gods ay kasama ko ngayon. Master, mag-ingat ka. Halika. Ano ang nangyayari? Ang investiture of the gods ay isang sinaunang banal na relikya. Paano nagpahintulot ang isang banal na relikya na kontrolin ng isang tulad mo? Imposible. Lubos na imposible. Ako naman. Chairman Zupo, ayos ka lang ba? Darling. Ikaw lang ang tunay na nagmamalasakit. Heto na. Ikaw na walang kahihiyan. Yang Jian. Yang Jian. Yang Jian. Yang Jian. Lord of the Scroll. Ako. Aalis na ako ngayon. Ayos ka lang ba? Sinabi ko na sa iyo kanina, na si Ang Jayan ay hindi mapagkakatiwalaan. Aking Reyna. Ang katapatan mo ay mas nagniningning kaysa sa lahat. Walang duda. Buhay ako para paglingkuran ka, aking Gaano kalalim ang iyong dedikasyon? Ibibigay ko ang aking buhay para sa iyo nang walang pag-aalinlangan. Mahusay. Bago ako mamatay. May isa pa akong sasabihin. May gusto kang sabihin. Sabihin mo lang. Sa canonization scroll, may isang tao na nabura dito. Siya ay apo ni Lei Shenzi. Sino siya? Lei. Yang Jian. Yang Jian. Yang Jian. Lin Feng. Kung magsisisi ako ngayon, huli na ba? Yin Xiu. Walang hangganan ang iyong pagkauhaw sa dugo. Ngayon, buburahin ko ang iyong pangalan. Mula sa investiture of the gods magpakailanman. Lin Feng. Pagkatapos kitang patayin, makikita ko rin sa wakas kung ang canonization scroll ay makapaglingkod sa akin. Yang Jian. Nezha. Higanti ako para sa iyo ngayon. Gentle Seed. Paano ito nangyari? Sirius 7 stars. Basagin ito. Imposible. Paano mo nabasag ang Illusion Realm? Nasipsip mo ang mga ilusyon ni Suxiaoji. Hindi lang ang kanyang mga ilusyon ang sinipsip ko, pati na rin ang iyong kapangyarihan. Kaya ano?
Pinili ka ng God-slaying rape? Dahil ako ang tunay na may-ari nito noon pa man. Pinuno, ligtas na naihatid si Lina sa bahay. Yuri. Dahil kay Tagapangulo Morales, nabawasan ang kalahati ng aking kapangyarihan. Pinakamahinang-mahina ako ngayon. Agad na alertuhin ang 4 na dakilang pamilya. Babalaan sila na maghanda sa pagkontra-atake ni Tagapangulo Morales. Naiintindihan ko, pero Pinuno, paano naman po kayo? Bantayan mo ako. Kailangan ko ng panahon para makabawi. Marahil. May alam akong mas mabilis na paraan. Guro Ben, mahal mo ba ako? Mahal kita. Kung gayon, sapat na iyon. Yuri. Mas malakas ka na ngayon. Ang lightning baptism na ito ay tunay ngang sulit sa reputasyon nito. List owner. Mula sa araw na ito, ako ay nakatalina sa... Mas mabuti pang tratuhin mo akong mabuti. Makakaasa ka. Yutsuan, ang lightning baptism na ito ay isang besesang paglakas lang ba? O lumalakas pa lalo habang ginagamit? Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Tama siyang Jen. Nang basagi ni Chairman Zhu ang harang, aksidente niyang sinira ang iyong pangalan sa Investiture of the Gods, Li Zhenzi. Ngayon kailangan nating ibalik ang pangalang ito sa scroll. Chairman Zhu, wala na silang lahat, lubusang pagod na. Sa loob ng 10 milyang radios, nakolekta ko na lahat ng magagamit. Ngayon tanging lupang tigang na lang ang natira. Walang silbi. Bumalik kayo at maghanap pa. Hindi ako maaaring lumabas. Kung magpapakita ako, ang buong lugar ay punong-puno ni Lin Feng at ng 4 great clans. Agad nila akong mahuhuli at matutunton ang iyong lokasyon. Kung ganoon nga. Huwag mo akong sisihin dito. Sa kagustuhan ng langit at utos ng lupa, ang kapalaran ni Niza at Yang Jian ay hindi na selyado. Ngayon hawak ko ang kapangyarihan ng kidlat para gisingin ang Investiture of the Gods. Ibalik sila sa mortal na mundo. Ang Scroll of God ay lumilitaw. Neza. Maliit na kapatid na babae. Umuwi na ako. Neza. Niza at Yang Jian, naghihintay ang inyong tadhana. Dijing at Jichang, pumayo kayo. Ang inyong utos ay sinusunod namin. Ang paghahari ng kalibugan ni Tyrant Kinshu ay nananakit sa mga inosente. Ngayon gagawin ko ang katarungan ng langit. Patayin ang tirano at puksain ang salot na ito ng demonyo. Ibalik ang kapayapaan sa mga tao. Patayin si Hinsho. Puksain ng mga demonyo. Patayin si Hinsho. Puksain ng mga demonyo. Isang kawan ng mababangis na aso. Ngayon ang huli ninyong araw. Lin Feng. Isa ka lang hamak na magsasaka. Nararapat kang magdusa. Mamatay na isang mahirap, kaawa-awang karaniwang tao. Hindi ka sana napunta sa Jiaojie City. Walang pagsisisi kahit sa harap ng kamatayan. Sige. Isa sa atin ang mamamatay ngayon. At hindi ako iyon.
Ano ang nangyayari? Kailan ka naging ganito kalakas? Malinaw ang kagustuhan ng bayan. Maghanda ka ng mamatay. Duwag, saan ka sa tingin mo pupunta? Pagtulungan ng isang tao. Anong klaseng mga bayani ang ginagawa nito sa inyo? Ang investiture of the gods ay lumilitaw. Ang langit at lupa ay saks. Ang pagkauhaw sa dugo ni Zhou Qinyanshu ay walang hangganan. Ang kanyang mga kasalanan ay umaapaw. Pabagsakin ng tirano sa pamamagitan ng Divine Register. Ang kanyang kaluluwa magpakailanman. Nawala na ang lahat. Ang aking kayamanan, katayuan, na wala magpakailanman. Ngunit ang galit ay nananatili.